Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagising siya kinaumagahan na mabigat at masakit ang ulo. Sapo-sapo niya ang ulo ng akma siyang bumangon at parang bumaliktad ang kanyang sikmura at umiikot ang kanyang paningin. So this is what they called hangover. Ito yung totoong aftermath na epekto ng sobrang pag-inom. Sige, umulit ka pa. Magpakalasing ka pa. Mas masahol pa pala sa may trangkaso. Sabayan pa ng pakiramdam na uhaw ka. Komento niya sa sarili habang napapahilot sa kanyang sentido. Shit! Napabalikwas siya ng bangon at tumakbo papunta sa banyo. Sumuka siya ng puro tubig. Kasalanan mo ito, Greg. Kung hindi mo ako pinainom, hindi ako magkakaganito. Hoy, Violet, ikaw itong hingi ng inumin. Ikaw ang lagok ng beer, tapos ibang taong sinisisi mo. Pagtatalo ng mga munting tinig sa utak niya. Dahil sa sobrang init ng pakiramdam, maaga siyang naligo at binabad ang sarili sa rumaragasang tubig mula sa shower. Hanggang sa pumasok sa isip niya kung paano siya nakapasok sa kanyang silid at paano siya nakapagbihis. Mula sa huling naisip ay bigla ang bundol na matinding kaba sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinapos ang kanyang paliligo at nagbihis. Isang blue faded jeans at white off-shoulder ang napili niyang isuot. Sa kaniya tinali ang ilang hibla ng alon-alon niyang buhok at hinayaan lang iyon na nakalugay sa kanyang likuran habang hinahayaan na makatakas ang ilang hibla sa kanyang mukha. Naglagay ng pulbo sa mukha at nag-spray ng pabango. Saka bumaba na. Pagbaba niya galing sa kanyang silid ay ang tahimik na kapaligiran ng mansyon ang sumalubong sa kanya. Bahagya siyang nagpalingalinga. Ngunit wala ang mga katulong kahit na si Manang Alice. Nasaan kaya ang mga tao dito sa bahay? Tanong niya sa sarili. Hanggang sa naabutan niya sa hardin si Mang Kaloy, ang hardinero ng mansyon. Nagdidilig ito ng mga halaman at nagpupulot ng mga tuyong dahon at bulaklak. Kinuha niya ang kanyang airpod at nilagay iyon sa kanyang tenga. Sabay kuha ng kanyang cellphone at pumili ng magandang musika at pinatugtog iyon. Manong Kaloy? Tawag niya ng pansin sa hardinero habang nagsusuot ng rubber boots. Ako na po ang magdidilig ng halaman at magpupulot na lang po kayo ng mga tuyong dahon. Aniya rito. Saka lumapit kay Mang Kaloy at kinuha ang hose at nagsimulang magdilig ng halaman. Salamat, Ma'am Violet. Ani naman ni Mang Kaloy. Sige po, sabay ngiti niya kay Mang Kaloy. Maagang nagising si Greg ngunit nanatili pa siyang nakahiga sa kanyang kama habang titig na titig sa kisame. Iniisip niya kung bakit ito nagawa ng kanyang yumaong lolo. Kung bakit kailangan nitong panghimasukan ang kanyang personal na buhay. At bakit sa dinami-dami ng pwedeng ipagawa nito sa kanya, bakit ang pagpapakasal pa kay Violet ang isa sa gusto nitong gawin niya? Ano ang meron sa babaeng yon? Tanong niya sa kanyang isipan. He lives and studied in the States for 15 years after his parents passed away. Ayaw niyang tumira sa hacienda dahil dito sa lugar na ito nawala ang kanyang mga magulang. But he won't have any choice now. Dahil kay Violet, kailangan niyang tumira dito sa hacienda. Kahit nalabag sa kalooban niya, hindi siya makatulog ng maayos dahil parang palagi niyang naririnig ang halakhak ng mga magulang sa silid na iyon. Kasabay ng pagbalik ng alaalang pagligo ng mga magulang sa sariling dugo at paghandusay sa gilid ng kalsada dahil sa isang aksidente. It's been 20 years ngunit ang lahat ay parang kahapon lang. After 15 years ay bumalik siya sa Pilipinas at nagsimulang mamahala sa kumpanya. At masasabi niyang naging matagumpay iyon sa ilalim ng pamamahala niya. Kaya hindi niya maintindihan ang kanyang lolo. Bakit nito kailangang ipakasal pa siya kay Violet? Hindi pa ba sapat ang pag-unlad ng kumpanya sa ilalim ng pamamahala niya?
Bakit hindi na lang nito ipaubaya sa kanya nang walang kasala na mangyayari? Marahan siyang bumangon at pumunta ng banyo para maligo. Habang nasa ilalim ng malamig na shower, biglang parang isang eksena sa pelikula ang nagbalik sa alaala niya. Nangyari sa kanila ni Violet. Ang ginawa nitong paghalik sa kanya. "Bayaran mo ako, Greg. You kissed me without my permission. And it's now payback time." Marahan siyang napailing at natawa sa kanyang sarili. Bigla siyang natigil sa pagsabon sa katawan nang maalala muli ang mga labi ni Violet na lumapat sa kanyang labi at ang mapusok na pagtugo nito sa halik niya. Kahit na malamig ang tubig na nagmumula sa shower, ay ramdam ni Greg ang biglang pagbalot ng kakaibang init sa kanyang katawan sa alaalang iyon. Wala pang babae na nakagawa ng ganitong pakiramdam kay Greg, not even Sandra, his girlfriend. Kahit ang simpleng pagdaiti ng balat ni Violet sa kanyang balat, ay agad na lumulukob ang kakaibang init sa kanyang sistema. Kagaya na lang ngayon, he felt his manhood harden again sa pag-alaala pa lang ng nangyari sa nagdaang gabi. He felt lost toward Violet. Wearing black jersey shorts as sleeveless, ay binuksan niya ang sliding door na nanamagitan sa kanyang silid at balcony. Pumunta si Greg sa balcony at bahagyang dumukuwang sa labas. Bahagya siyang yumukod at pinatong ang siko sa railings habang nakatanaw sa hardin. There she is. Sigaw ng isip niya. Violet is swaying her hips, sabay taas ng kanyang isang kamay sa ere, habang tinatangay ng hangin ang maalon-alon nitong buhok. Wala itong pakialam sa paligid. She watered the plants while dancing. Patuloy lang ito sa paggiling habang kumukumpas sa ere ang mga daliri nito. Nahigit niya ang hininga sa nakikitang eksena. She is incredibly beautiful. Malapad ang ngiti sa kanyang labi habang walang tigil ang malakas na pagtibok ng puso niya. The woman will be his wife, will be Mrs. de Velasco. Should he consider himself lucky? Should he thank his grandfather for choosing this woman? "Hey Greg, you have Sandra. At sinabi mo pa kay Violet that you have a girlfriend. At ang malala pa, sinabi mo pang mahal mo. So stop daydreaming." Tukso ng isang bahagi ng utak niya. Habang nakataas ang mga kamay ni Violet sa ere at gumigiling ay napatingala ito sabay ng pagmulat ng mga mata. He bit his lower lip, and grain as their eyes met. Napakurap-kurap itong nakatitig sa kanya. Mas lalong lumapad ang ngiti sa labi ni Greg nang makita niya ang reaksyon ni Violet. Halata ng mukha ang pagkakapahiya nito. Pinalikahan siya nito ng mga mata. "Violet?" Ngunit hindi ito narinig ni Violet dahil nakapako ang titig niya kay Greg, kasabay ng pagbago ng tugtog ng musika sa kanyang pandinig. "Yes, it is crazy. How can she fall in love with this man the first time she laid her eyes on him? It was 15 years ago, nang ipakita sa kanya ni Don Ramon ang litrato nito, nakuha sa isang exclusive school sa States. From that day, she already feels something for Greg, and from that day, she already dreamed of this moment, to see him and to be with him." Kasabay ng pagkawala ng musika sa kanyang pandinig at ng pakiramdam na parang may humahablot na airpod sa kanyang tainga, ay ang matinis na sigaw ni Aya sa kanyang tainga. "Violet!" Malakas na sigaw ni Aya na malapit sa kanyang tainga. Napapitlag siya sabay harap kay Maya at nakatutok dito ang hose na may bumubulwak na tubig. Dinig na dinig niya ang malakas at malutong na tawa ni Greg habang nakatitig sa kanila ni Aya. "Ay, ano ba yan, Violet?" Reklamo naman ito. "Basang-basa ako, oh." "Pasensya ka na." Sabay lapag ng hose at pinatay ang gripo kung saan ito nakakonekta. "Ikaw kasi, ba't ka ba nanggugulat? At ako ba talaga ang sinisi mo? Ikaw tong halos estatwa na nakatitig kay Senyorito Greg." Komento naman ni Aya sa kanya. "Mag-aagahan na daw, sabi ni Manang." Padabog pa itong tumalikod sabay hilamos na mukha nito. Lumingon siya sa balcony kung nasaan si Greg. Panay pa rin ang ngiti nito sa kanya. At lihim siyang napalunok sa kakaibang titig nito. Para pang lumundag ang kanyang puso nang bigla siya nitong kindatan. Mabilis ang umiwas ng tingin at sumunod kay Aya, papasok na mansyon. Naabutan niya si Manang Alice na naghahanda ng pagkain sa mesa. "O ano, kumusta na ang pakiramdam mo?" Bungad na tanong nito ni Manang Alice sa kanya.
Okay lang naman po ako, Manang. Matiim siyang tinitigan ni Manang Alice na ikinabigla niya. Wala ka bang naaalala kagabi, Violet? Kunot noon na tanong ni Manang Alice. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Violet, kasabay ng pagbuntol ng malakas na kaba sa kanyang dibdib. Bakit po, Manang? Kinakabahan na tanong niya. Wala, umupo ka na at mag-agahan. Higupin mo na rin yung sabaw habang mainit pa. Salamat, Manang. Sabay yakap kay Manang Alice at pupog ng halik dito. Violet, pakiusap. Simula ngayon huwag ka nang uminom, okay? Lalong lumakas ang hinala ni Violet na may nangyari talaga kagabi dahil sa mga sinasabi ni Manang Alice. Magandang umaga. Kapwa silang napalingo ni Manang Alice kay Greg na ngayon ay pababa ng hagdanan. Pakiramdam niya ay naghahabulan ang daga sa loob ng kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Ano kaya nangyari kagabi? Tanong niya sa kanyang isipan. Magandang umaga, senyorito. Ganting bati ni Manang Alice kay Greg. Good morning, Violet. Bati nito sa kanya sabay ng malapad at mapanuksong ngiti nito. Good morning. Simpleng sagot niya nang hindi makatingin dito. Ang iba hindi makatingin. Pakanta-kanta ni Aya habang palipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Greg habang nilalapag nito ang sinangags na kanin sa mesa. Aya, sabihin mo nga sa akin, anong meron ha? May dapat ba akong malaman? Kunot noong tanong niya kay Aya. Ngumiti nang nakakaloko naman sa kanya si Aya. Wala ka ba talagang matandaan kagabi, Violet? Tanong nito sa kanya. Magtatanong ba ako, Aya, kung may natatandaan ako? Singhal naman niya kay Aya dahil sa inis niya. Kain ka na ha. Mamaya ka na magtanong pag busog ka na. Higupin mo na din ng sabaw para mainitan yung sikmura mo. Sabay tapik nito sa kanyang balikat. Marahan naman siya na pabuntong hininga at napatingin siya kay Greg. Humihigop ito ng kape at tumitig sa kanya. Kasabay na nakakalokong ngiti nito. Ano ba talaga nangyari kagabi? Inis na tanong niya sa kanyang sarili. Kapwa silang tahimik ni Greg habang kumakain ngunit hindi lingid sa kanya ang panakanakan titig nito. Kumakain nga siya pero pakiramdam niya ay walang lasa ang pagkain na kinakain dahil sa parang may kumikiliti sa kanyang sikmura dahil sa presensya ni Greg. How are you feeling? Bahagya pa siya napapitlag na bigla itong magsalita sa kanya. Thanks to you, I feel terrible. Aniya sabay lagok ng tubig. Kung hindi mo ako pinainom, edi sana hindi sumasakit ang ulo ko. Pinainom kita, yes. Sabay kuha ng baso ng tubig at uminom ito. But I never told you to get drunk. Marahan siyang napabuntong hininga sabay inom ulit ng tubig at tumayo na. Manang, pakisabi kay Mang Kaloy na kunin ang kabayo ko. Pupunta po ako sa rancho. Aniya kay Manang Alice. Sa halip na makipagbangayan siya kay Greg, ay mas gusto niyang bisitahin ang mga kabayo at alagang baka sa rancho. And beside, she doesn't feel comfortable knowing Greg is in the mansion. Aya, pakikuha nga ng jacket ko sa kwarto. Utos niya kay Aya na tila nakikiramdam sa tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa ni Greg. Hindi ka malang ba magsusorry? Magsusorry? Kanino? Sa'yo? Yes, sa akin, Violet. Napakunot noon niya itong tinitigan. Bakit siya hihingi ng tawad? Anong ginawa niya? Hoy Violet, baka may nagawa ka kagabi at di mo lang maalala. Lasing ka at base sa reaksyon ng mga taong nasa paligid mo, siguradong may ginawa ka. Sigaw ng isang bahagi ng utak niya. Did I hurt you? Nag-aalala na tanong niya kay Greg. Yes, Violet. Saan banda? Did I punch you or kick you? Aniya sa nag-aalala na tinig. Her Violet. Sabay turo nito sa kanyang ibabang puson. Natarantas siyang lapitan ito sabay taas ng suot nitong sleeveless shirt at kinapa ang ibabang puso ni Greg. Violet! Sigaw ni Manang mula sa nakabukas na pintuan. Hinawakan niya pataas ang sleeveless shirts ni Greg na nasa loob ng jersey shorts nito, ang isang palad niya. Sa ganoong sitwasyon sila na abutan ni Manang Alice.
Ikaw na bata ka. Ano bang pumapasok dyan sa kokote mo ha? Parang napaso na mabilis niyang tinanggal ang palad sa loob ng shorts ni Greg. Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng init sa kanyang katawan, sa mukha dahil sa sobrang pagkapahiya niya. Violet, mag-asawa ka na kaya? Komento naman ni Aya. Ano ba? Mali ang iniisip niyo. Singhal niya sa mga ito. I'm sorry, it's my fault. Hindi niya intensyon na ipasok ang kamay niya sa loob ng shorts ko. Sabad naman ni Greg na sinabayan ng isang mabining tawa. It's your fault indeed. Aniya sabay irap dito. Nandiyan na ang kabayo mo sa labas, Violet. Salamat, Manang. Aniya sabay kuha ng rubber boots at sinuot iyon sa kalumabas na mansyon. Wait, sasama ako. Wika naman ni Greg. Ngunit tila hindi niya iyon pinansin at tuloy-tuloy na siyang paglabas ng mansyon at sumampa sa kanyang kabayo. Walang nagawa si Greg kundi tingnan ang dalaga na papalayo habang sakay ito ng kabayo. At nakasunod dito ang mga alikabok habang tinatangay naman ng hangin ang mahaba at alon-alon nitong buhok. Damn, she's damn gorgeous. Komento ng isipan niya. Tanghali na. He feels bored, lalo pa at wala si Violet. Gusto niya ng tahimik ngunit hindi ganito katahimik na tanging huni lang ng ibon ang maririnig at ang tunog ng paghampas ng hangin. Abala lahat ng tao sa asyenda sa ganitong oras. Lahat sila ay nagtatrabaho sa tubuhan, maisan at gulayan at ang iba naman ay nasa rancho. Nasa hardinsiya at nagbabasa ng mga lumang libro na makita si Aya sa may gate na may bitbit na bayong. Nilapitan niya ito. Aya, anong mga yan? Tanong niya sa bayong na bitbit nito. Kahit may idea na siya kung ano ang laman nito. Pananghalian po nila Violet, senyorito. Ihahatid ko lang po. Akin na, ako na ang maghahatid. Sabay kuha ng bayong kay Aya, na biglang may naisip at muling bumaling kay Aya. Aya, may alam ka bang marunong magmaneho rito? Si Mang Kali po, senyorito, yung isang katiwala dito sa mansyon. Yung hardinero po. Pakitawagan mo nga, Aya. Tumalima naman agad si Aya at tinawag si Mang Kaloy na mabilis na din namang bumalik kasama ito. Siya po ang sinasabi ko sa inyo, senyorito. Salamat, Aya. Walang anuman po. Bumaling siya kay Mang Kaloy sabay ngiti rito. Tara po, Mang Kaloy. Kayo na po ang magmaneho. Ihatid lang natin itong pananghalian nila Violet. Ilang sandali lang ay lula na sila ng kanyang Land Cruiser pick-up. Mula sa kanyang kinaupuan ay kitang-kita niya ang malawak na tubuhan sa kaliwang bahagi at may isa naman sa kanang bahagi. Ito ang lugar na minahal ng kanyang lolo, na mahalaga din para kay Violet. Nang malagpasan ang malawak na tubuhan at may isan, ay ang malawak na plantasyon naman ng gulayan ang bumungad sa kanya. Sari-saring gulay ang makikita doon, ngunit wala ni isang tao. Baka nananghalian na, sa isip niya. Masayang nanananghalian ang mga trabahador habang kumakain ay nagkukwentuhan at sinasabay ng tawanan. Ito ang totoong kasiyahan para kay Violet. Ang makita ang ngiti sa mga labi ng mga taong ito ay sapat na para sa kanya. Natigil ang tawanan at kwentuhan na makita ng mga ito ang paparating na puting pick-up. Maging siya ay napatingin din dito. Ngunit laking gulat niya na mapagsino ang lula ng puting pick-up na iyon. Greg is still wearing his jersey shorts and sleeveless shirt at nakatsinelas lang ito. At kitang-kita niya ang mga malalaking braso nito. Hindi rin ito alintana ang init ng panahon. Malapad ang ngiti nitong humarap sa mga trabahador. Ganun din naman ang mga ito sa kanya. This is another good side of him. Bulong niya sa kanyang isip. Kumain ka na? Aniya sa kanya ni Greg. Hindi niya man lang naramdaman ang paglapit nito sa kanya. Kaya bahagya siyang napapitlag. Salamat. Simpleng sagot naman niya rito. Bakit ikaw ang naghatid? Bakit hindi si Aya? Sunod-sunod na tanong niya rito. Ang magiging asawa ko ang kakain nito. Sabay pakita ng bayong na may laman ng pagkain. Kaya dapat lang na ako ang maghatid nito, hindi ba? Sabay halik nito sa kanyang pisngi na ikinagulat niya. Muli na naman naghahabulan ang daga sa kanyang dibdib at nagsisiliparan naman ang kanyang mga kulisap sa kanyang sikmura. Tinampal niya ito sa balikat.
Umayos ka nga. Ang daming tao kung ano-ano yung sinasabi mo. Hindi naman sila nakatingin. Sabay silay na mapanuksong ngiti sa mga labi nito. Isa pa nga. Akma siya nitong muling hahalikan. Ngunit mabilis niyang iniwas ang mukha mula dito. Kumain ka na ba? Pagkuwan ay tanong niya. Nope. Bakit? Hinihintay kita para makasalo. Pero hindi ka umuwi. Hindi niya mapigilang makonsensya. Oo nga naman. Sino ba naman ang may ganang kumain na mag-isa? Hindi siya matagal na ginagawa iyon ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay. Kumain na tayo. Yaya naman niya kay Greg. Inilapag niya ang mga pagkain sa isang maliit na mesa habang pinaghihila siya nito ng upuan na gawa galing sa isang malaking na troso. The place is perfect. Tahimik ang paligid. Huni ng ibon at ang paghampas ng hangin sa malalaking puno ang maririnig kasabay ng lagaslas ng tubig mula sa malapit na talon. Kasama pa dun ang mga berdeng maliliit na damo na pagkain ng mga alagang baka. Nasaan ang mga baka? Pagkuwan ay tanong nito nang walang mapansing baka na malapad sa berdeng damuhan. Nasa talon, pinapainom sila ng tubig sa ganitong oras at hinahayaan sila doon hanggang sa lumipas ang matinding init. Muli lang silang ibabalik dito ng 3:00 ng hapon kapag hindi na masakit sa balat ang init ng araw. Sagot naman ni Violet. He was amazed how Violet managed the entire ranch. He never thought that such a beautiful woman like Violet could manage the entire hacienda. Violet removed her cotton jacket at bahagya pang umangat ang off-shoulder shirts nito at nakita pa niya ang puso nito at ang balingkinita na baywang. Ipinusod din nito ang mahabang buhok. Hindi niya mapigilan na titigan si Violet at mapamuro sa kanyang isipan. Shit! She has such a beautiful neck. Napakakinis, and her waist is sweated to my 2 palms. Stop staring at me, Greg. Violet said habang ngumunguya ito. Pinagnanasaan mo na naman ba ako? Tumawa siya ng pagak sabay lagok ng tubig. How did you know na pinagnanasaan kita? He asked. Because I'm beautiful and sexy. Mas lalong lumakas ang tawa niya. Lakas ng bilib mo sa sarili mo ah. Bakit hindi ba? Uminom siya sabay tayo at naglakad papunta sa bagong gawa na kwadra. Hindi ako ipapakasal sa'yo ni Don Ramon if I'm not. Uminom muna siya ng tubig at sinundan niya si Violet papasok ng kwadra. What are you doing here? Kinakabahan na tanong nito sa kanya. Nginitian niya lang ito ng nakakaloko. Lumabas ka nga, magbibihis ako rito. Singhal naman ito sa kanya. You asked me if pinagnanasaan kita, hindi ba? Yes, Violet. I feel lost over you. He said in raspy voice. Ano ba, Greg? Lumayo ka nga sa akin. Sabay atras. Ngunit mas lalo siyang lumapit dito hanggang wala na itong maatrasan at makorner siya nito. Stop, Greg. Pinabalaan kita. Stop. Anito sa nangangatal na boses. Ngunit tila walang narinig si Greg. Maalab siyang hinalikan nito at diniin nito ang katawan sa kanya. Greg, sambit niya sa pangalan nito. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang dila ni Greg na nakapasok sa kanyang bibig at nagsimulang galugarin ang loob ng bibig niya at mas idinian siya nito sa katawan nito.